Sa buhay natin dito sa mundo, kung may oras ka pa upang sabihin at iparamdam sa taong minamahal mo kung gaano siya kahalaga sa buhay mo, gawin mo. Kasi minsan, kung kailang wala na, saka mo pagsisisihan na sana noon pa man ay ipinakita at pinaramdam mo na ang tunay na halaga niya sa buhay mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Minsan talaga, ang akala mong nagkataon lang, ay tadhana pa lang sadyang para sa'yo nakalaan. Kurt, tutulog ka na ba? Oo, Axel. Alam kong may binabala ka. Ayoko. Masakit pa nga hanggang ngayon. Uy, Kurt. Grabe ka. Bakit mo iniisip yan? Pakis na lang ako tapos matulog na tayo. At kapag di na masakit yan, ulitin natin ha. Axel naman eh. Ayoko. Kurt naman. Di ka na mabiro. Joke lang yun syempre eh. Pakis na ako, dali na. Tapos matulog na tayo. Para bukas, maaga tayong gigising. Sige Axel. Kiss ka na, tapos diretso tulog na tayo ha. Wika ni Kurt kaya eto. Nikiss ko na siya sa lips. Tapos ayun, alo. Hindi ako nakapagpigil. Nauwi na naman sa pagiging baby ni Kurt. Pero wala mo nang digmaan kasi di daw talaga kaya ni Kurt. Tapos eto, natulog lang kami. Di kami nag-ingay masyado. Konti lang. Kaya naman sa pagsapit ng kinabukasan, maaga pa lang eh. Sabay na kaming naligo ni Kurt. Normal na yun na sabay kaming naliligo. Para may taga-sabon ako ng likod ko. Tapos eto, kasabay namin kumain si Aling Yoli. Aling Yoli, didiretso na po ba tayo sa ospital pagkatapos kumain? Oo, iho, bakit mo na itanong? Kasi Aling Yoli, ipapacheck up ko din si Kurt. May masakit daw po sa kanya. Kurt, iho, anong masakit sa'yo? Saan banda? Patingin ako, bakit di mo sinasabi? Aling Yoli, wala po, huwag kayong maniwala kay Axel. Kurt, akala ko ba masakit pa? Ipa-check up na natin. Baka mamaya kung ano na yan. Axel, magtigil ka. Tsaka pala, Aling Yoli, bakit po may nakahanda kayong eco bag? Tanong ni Kurt kay Aling Yoli na napangiti bigla. In case of emergency lang yan mga bata. O siya, bilisan nyo na kumain. Kaya naman, binilisan na namin ng pagkain. Tapos eto, umalis na kami sa dormitoryo kasama si Aling Yoli. Sumakay kami ng jeep tapos sa paglipas ng mga sandali, eto, bumaba kami sa tapat ng isang ospital. Sa pagpunta namin sa lugar na to, di ko kinalimutan ng singsing na napulot ko sa tabing dagat.
At sa bawat paghakbang namin, eto, nakasunod lang kami kay Aling Yoli. At mula sa isang pintuan ng ospital, may sumalubong sa kanya na isang babae. Kinamusta ni Aling Yoli ang babaeng yun. Tapos eto, pumasok na siya sa loob at sinabihan kami na pumasok na din sa loob. Axel, teka, may paparating. Wika ni Kurt, kaya naman, napalingon ako kung nasaan yung paparating. May dala siyang lobo at bulaklak. Tapos eto, pumasok siya sa pintuan kung saan pumasok si Aling Yoli. Isang lalaking tila ba may napakalalim na iniisip. Isang lalaking puno ng kalungkutan ang mga mata. Alo, sino yun? Kaya eto, pagpasok namin sa loob, pinaupo kami ni Aling Yoli dito sa may malambot na upuan. Tapos, ang tao lang dito ay si Aling Yoli at yung kaibigan niya. At yung lalaking nakita namin na nakaupo dun sa may kama. Kurt, hindi ko makita yung pasyente. Oo nga, Axel. Natatakpan ng lalaki. Kurt, sa palagay mo, magjowa sila? Oo, Axel, kasi may bulaklak at lobo na bitbit eh. Pero Axel, bakit ako? Di mo ko binibigyan ng bulaklak at lobo. Hello, Kurt. Eh may binibigay naman ako sa iyo ah. Ang puso ko at ang sandata ko. Sayong sayo. Wika ako. Tapos ito, natawa kami pareho. Kaya medyo napatingin sa amin si Aling Yoli. Ang gulo kasi namin ni Kurt. Harutan ng harutan. At ito, tumayo yung lalaki na nakaupo. At kami naman ni Kurt, nagulat sa nakita namin. Kasi yung nakahiga na pasyente, alo, siya yung nakita namin sa tabing dagat. Kurt, siya yun. Oo, Axel. Natatandaan ko siya. Ano gagawin natin? Tapos eto, lumapit yung lalaki dun sa kaibigan ni Aling Yoli. Kaya naman, nakinig kami sa pwede nilang pag-usapan. Tita, bukas po, babalik na ako sa abroad. 20 araw lang po kasi yung ibinigay nilang leave ko. Sana po pagkagising niya, pakisabi po na mahal ko siya. Oo, iho. Sasabihin ko. Alam ko magigising ang anak ko at tatawagan kita kaagad. Mag-iingat ka. Salamat sa pag-aalaga at pagmamahal mo sa anak ko. Huwag kang mag-alala, magigising siya. Kaya eto, habang nag-uusap yung lalaki at yung nanay nung nakahiga, ewan ko ba pero parang may bumubulong sa akin na lumapit ako dun sa natutulog. Kaya eto, lumapit ako. At paglapit ko, kinuha ko ang singsing sa bulsa ko. Tapos ito, inilagay ko sa kamay nung natutulog na pasyente. At pagkalagay ko ng singsing sa kamay niya, nagulat ako kasi bigla na lang bumukas ang kanyang mga mata. Kaya ito, gising na po siya. Wika ko, kaya naman, hala, nagkaiyakan na. Tapos, nilapitan ako ni Kurt. Axel, nakita ko siya. Inakay ka niya papalapit sa katawan niya. Tapos, nung ilagay mo sa kamay niya yung singsing, nakita kong bumalik sa katawan niya yung kanyang kaluluwa.
Kurt, okay lang yun. Ang mahalaga may natulungan tayo. Oo nga, Axel. Sana happy ending na sila. Happy ending na yan, Kurt. Pero teka, si Aling Yoli, yung eco bag. Inilalagay niya yung saging at mga mansanas at mga chocolate. Halika kayo dito. Wika ni Aling Yoli kaya ito. Lumapit kami kaagad. Oh, iuwi nyo. Isa mabulok dito. Napakadaming prutas at saka hiningi ko na yan sa kumari ko. Wala din namang kakain yan dito. Naku po si Aling Yoli. Pati ospital walang ligtas. Sa bagay napakadaming prutas dito. May pinya pa nga eh. Parang handa pa to nung bagong taon. Sayang din naman kung mabubulok lang. Matibay talaga si Aling Yoli.